So, magandang umaga po mga kapayong. Been a while. Dito pa rin ako, si Caps. Ako pa rin si Pat. Welcome to Payong Podcast. The following video content may contain sensitive material that could be potentially distressing or triggering for some viewers. Viewer discretion is advised. If you are vulnerable to certain themes or experiences, please consider refraining from watching or have a support system available. Anyway. So, yeah, we've been slacking for a bit kasi masama yung pakiramdam ko nung nakaraan. Kakagaling ko lang sa sakit. Flu season pa rin talaga dito. So, and hindi kasi ako nagpa-vaccine ng flu vaccine this year. Kasi wala, tinamad ako eh. So, gumagana yung vaccine. Ngayon na lang ako nagkasakit ulit and hindi siya maganda, hindi siya nakakatuwa. Ang hirap maging bedridden tas malayo ka sa iyong mahal sa buhay. Wow. Pag-uwi mo, makakapahinga ka naman dito. Lalo na, nakita niyo naman, iba yung background ko, malinis na. Wow. Salamat sa, Ate Girl Cleaning Services. Si Ate Girl. So, Ate Girl talaga yung pangalan nung Okay. Ay, talaga pala. Okay. Kala ko. Yun talaga yung kasi, sinasabi mo yun sa akin noong nakaraan. Kala ko, wala lang. Tawag mo lang sa kanya Ate Girl. Kasi si Ate Girl yung naglilinis eh. Yun yung nila yun yung pakulo nila. Para ang tawag nila dun sa cleaners nila is Ate Girls. So, pinangalanan nilang ito yung logo nila. Ate Girl, and sorry sa screen kong sira. Pero ayan, Ate Girl Home Servers. Yan sila. Paano yung kasama niya si Kuya Boy? Ang sweet nga nila yung mag-asawa sila. Chacha ba? Cleaning sila together, nakakatawa. Pakabait din naman nila. So, kung nandyan sila nag-cleaning. Tsaka tiwala rin kasi una nga nila nilinis yung kwarto, di ba? After nun, nakaidlip ako nun eh. Habang naglilinis siya, wala namang nawalang gamit or whatever. Alam mo yun? So, ayan. Kung, ano ba sila? Dasma area lang? Or? Pwede sila kahit saan. Pero depende kasi yung layo dun sa magiging transportation fee. Okay. So, anyway, kung yan, gusto niyo magpa-cleaning services, talagang maganda yung linis nila. Kayo nga lang magpa-provide ng cleaning materials. Pero, meron... siguro naman meron na kayo the usual. Yung walis, mop. Muriatic ayun acid, lang naman eh. Actually, yung solutions, hindi. Cleaner. Hindi. Sila na yun. Okay. So, mali pala ako. Huwag kayo makinig sa akin kasi hindi ko pala alam yung sinasabi ko. Pero ayun. Talagang yung sofa, meron sila yung wet and dry vacuum. Sila yung shinampo nila yung sofa ko. So, binalot ko lang. Hindi ko yan pinabalot sa kanila kasi hindi pa ako makapag-decide ko anong cover ilalagay ko dati. Sa ako nila yung pero underneath the covers, ayun, binacuum nila yan. Tapos yung mga beds, nawara nila yung mga beds, talaga yung mga damit, nilabahan pa, tinupi pa. So, yun yung scope nung ipapagawa nyo sa kanila is, kayo bahala. Ako sabi ko kasi sa kanila is wag silang maglaba. Priority ko is ma-declutter yung bahay. Kasi nga, sobrang kalat dito last time. Come and go ka lang kasi dyan eh. Hindi punta ka lang dyan for the weekend and then aalis ka na naman ulit. Lalaba. Yung nilaban ko, itatamba ko na. Tapos alis na ako. Kaya, ayun. Pero worth it naman. Hindi sila din ganun kamahalan. And then, medyo, pag-usap lang kayo. So, reach out to them kung gusto nyo magpalinis. Not sponsored po to. Not sponsored. Pero talaga, natuwa lang kami. Kaya binanggit lang namin. Natuwa lang kami sa servisyo. Wow. Servisyo nila. So, wow. Yeah. Kanya. Grabe naman. Konyo. So, ayan.
gusto nyo magpalinis, Ate Girl Cleaning Services, ayaw ko pa maniwala na yun yung pangalan nila. So, Hindi to ex-deal Hindi ex-deal to. Nagbayad ako. Gusto ko lang sabihin na sila yung naglinis kasi nga I was satisfied with their services. Pero wala tong nagbayad ako sa kanila. Hindi ako nagpalinis for free. Hindi siya ex-deal na ipopost ka afterwards na Speaking of that, ex-deal. Ikaw, you go ahead. Yung issue ni Finest China recently, no? Na nakikipag-ex-deal siya. Yung deal nila is wala siyang papel kasi. Walang kasulatan, walang kontrata. Nag-chat lang sila. Pwede na kumain sila doon for free, popost ni Finest China on social media para magkaroon ng views. Tapos, may mga ma-influence siya na kumain doon sa restaurant nila sa La Union. Ngayon, hindi natuloy yung deal kasi parang hindi ata sila nagkaroon ng clarity kung ilan yung papakainin for free. Dumating daw, Tapos dumating daw doon sa Finest China with this family. 20 packs daw yung gustong pakainin for free. Ngayon, hindi pumayag yung restaurant. So, okay, sige, na-cancel yung deal nila. Pero, ang pinagtataka ko lang doon is, bakit nag-post pa yung restaurant? I mean, kasi, sabi nga ni Finest, 2023 pa yun nangyari. Bakit ngayon lang 2024 lumabas na February? Tapos, wala naman nangyari. Hindi sila nagpakain ng kahit sino, hindi sila gumastos, hindi sila nagbayad kay Finest China, walang kahit ano nangyari. So, bakit kailangan nilang mag-ingay ngayon na kesyo, parang gusto magpakain ng 20 packs for free, ganun. Pero yung contents niya is pang mayaman, rich kid shit sa Hawaii lumaki, parang Bretman Rock and Bella Porch, ganun, kasi it was Hawaii din sila. So, bakit daw ganun? So si Senyora din, tsaka si Sian Gasa, nakisaw-saw pa doon sa issue na parang yung mga tao, binash medyo si Finest China. Pero yung point ko is, bakit nga kailangan pang mag-post ng deal na hindi naman natuloy? 'Di ba? So hindi ka naman, 'di ba? Sorry. Hindi ka naman makita ng ibang kasi, na ibang small businesses or ibang ano ba tawag sa ganun? Basta mga business na hindi natuloy yung deal nila with an influencer. Hindi naman sila nagpo-post na, ito yung gusto mo, hindi namin binigay, ganun. Alam mo yun? Hindi mo na kailangang di ba? You still got your exposure at the end of the day. Bad exposure nga lang. Pero sabi nga nila, there's no bad publicity. There's no such thing as bad publicity. Publicity is publicity, oo. Mapag-uusapan ka pagka nabanggit yung pangalan mo over and over again, it'll be a household name. May it be good, may it be bad, pero curiosity will drive people to go there. And I know it's bad, pero ganun talaga yun eh. Tsaka yun lang din, like you said niya, hindi ko maintindihan din, bakit, what's the point? Ba't may post pa? Kumbaga, failed deal yun on your end eh, kasi hindi nyo kinlaro. Bago sila pumunta doon. Kasi, unang-una, hindi sila taga doon. Hindi ko alam kung sila nag-reach out sa inyo or kayo nag-reach out sa kanya para pumunta sila ng La Union. Tapos, nung nandun na sila, bilang, ang dami nyo pala. Ba, hindi nyo pala napag-usapan ko, Elan? Hindi ko, feeling ko napag-usapan lang. Pero hindi ko kasi nabasa yung buong conversation kasi deleted na. Ngayon, ang sinasabi kasi nung page, nung restaurant, pinost nila yung mga screenshots before, tapos dinelete nila. Kasi nga, parang masyadong off. Ngayon, they claim na nahack daw yung Facebook page nila. Wow. Dahil lang Facebook nababash kayo. Andun yung screenshots ng conversation. Like, di ba? So, ayun, kine-claim nila. So, ayun, hindi ko magets yung point nila. Tapos, yung mga tao, binash din si Finest China nung lumabas yung issue, not knowing na, ang tagal na nga nun,
nalaman lang nila matagal na yun nung si Finest na mismo yung nagsabi ng 2023 pa yun, ganyan. So, yung mga tao, they're very quick to judge na, yaman mo, tapos gusto mo ng libreng pagkain. At the end of the day, pumunta sila sa ibang, di ba? At the end of the day, hindi sila kumain doon, pero pumunta sila sa ibang restaurant para kumain, gumastos pa rin siya. Guys, may pambayad siya, yun yung point, may pambayad siya. She's just trying to make a deal kasi that's her job. That's her, that's her way to make money. Is her, oo. So, and to help yung kinakagalit niyo? Kaya nga, like, hindi ko maintindihan para kang nag-advertise ng something and then, syempre, katulad doon, pagkain. So, kakain na nga lang sila doon tapos gagawa siya ng content na, wow, ang sarap naman dito. Quality. Tapos, syempre, mga followers niya, mga curious na every time. La Union, dito kumain si Finest China. Masarap daw dito. Let's go there. So that's kind of the deal. Yun so, yung niya like, influencer siya diba? Yun yung trabaho niya. Mga Pilipino rin minsan parang they're like, trying to drag her down. Yeah, ano bang diba? Gusto nyo? Doon siya gumagawa ng pera. Kaya nga siya mayaman Hindi naman siya pwedeng mayaman na wala siyang ginagawa sa buhay. Diba? So, Tsaka, diba? Tsaka at the end of the day, hindi kayo yung US citizen. Hindi kayo yung may bahay sa Hawaii and may luxury cars. Wala kayong BMW. Wala kayong G-Wagon. G-Wagon. So, kahit anong bash nyo dyan. Mayaman pa rin siya. Like, mayaman pa rin siya. Mismo. So, yun yung di rin naiintindihan ng ibang Pilipino. We're so easy to judge talaga. Tsaka, to drag people down. Pero at the end of the day, kahit anong hila mo dyan pababa, mayaman pa rin siya. Which kind of sucks. Kahit wala siya sa social media, may, di ba? Hindi nila din-disclose yung yung business or work nila. Siyempre kasi, naman. alam mo yun. Private yun Mismo. So, iba yung work niya as content creator, influencer, and meron pa siyang work aside from that. Sideline lang yun, guys. So, huwag kayo mag-isip na just because of one incident, hindi talaga siya mayaman. Meron ba kayong bahay sa Hawaii? Unless meron kayo siguro maraming properties sa iba't ibang bansa, then siguro pwede nyo siya i-judge kung mas mayaman kayo talaga sa kanya. Yes mo. Tsaka kung totoo man yun o hindi, still, mukha pa rin naman siyang may pera pa din. So, still, overall, like, but, yan ang babash, like, I don't get, saan nagagaling yung hatred, na okay, mayaman niya siya, may pambayad siya, pero, so what? Napag-deal yung restaurant So, why won't you take it? Like, win-win yun Kasi nakakain kayo ng free, kaya masarap na food, and then yung restaurant is libre yung advertisement. So, yun nga yung point ng ex-deal So, I don't get it, guys, kung anong mga iniiyak nyo. Pero, yeah, I don't see the point. Bakit kayo nagagalit dun sa content creator? Kasi nagtatry siyang gumawa ng content in exchange of the food for the restaurant. So, I don't get it. Tsaka kung di man siya mayaman talaga sa totoong buhay, so be it. Pero, yun yung persona na nagawa niya for herself na pinapanood niya ng mga tao Kaya nga siya sumikat kasi. diba? Pinanood niya pa rin naman siya. Alam nyo nga na yung content niya, pang mayaman diba? Ako, I haven't heard of her talaga kasi wala akong time pero yun nga, nung nakakita ko nag-viral yung issue na yan, so nakitingin lang ako. Nag-comment din ako doon. Ay, charot. Hindi naman. Hindi kami nagko-comment sa mga gano'n. Hindi ko kaya. Isa yan sa mga hindi ko kaya na yung may alam ka sa social media. Talaga na ipag-away ka pa sa social media para sa mga tao. Ako nagko-comment ako sa social media pag sa mga friends. Yung mga personal, yung mga kilala mo na personally gano'n. Nagki-comment ka, makipag-bardagulan. Nakikipagbardagulan kasama po sila. Pero yung mga issue na ganyan, hindi talaga mag-comment sa ulit. Alam mo, magsasayang pa ba ako ng oras? Magsasayang pa ako ng, keyboard energy. Like, finger energy para mag-type sa keyboard. Para lang, wala lang. May pagtalo lang ako sa'yo. Kasi most of yung mga tao naman doon, it's either bots or, tawag dito? Wala. Yung mga talagang
hindi mo na kaya mabago yung pag-iisip, parang yun na yun. Yun na yun eh. Yun na yung paniniwala ko. Mali ka. Parang ganun lang yun eh. Ganun na lang sila eh. Yung mga they had nothing better to do with their time. Keyboard warriors lang talaga sila. So, weird. Weird yung mga ganun. So, hindi ako nagsasaya ng oras sa ganun. Natatawa lang. Minsan nagbabasa ako ng mga comments. Nakakatawa kasi minsan na parang, saan naman nanggaling tong, saan naman nanggaling iniisip mo na yan? Grabe ka naman. Ang lalim naman ng pinanggalingan mong conspiracy niyan. So, which is madaming ganun. Talagang nakakabaliw siya. Anyway. So, hindi ko alam kung bakit they're making such a big deal out of that, ex deal na hindi natuloy. When may ibang issue tayo na dapat ginagawang big deal. Yun na nga. Lalo pat nasa position of power kayo. So, ayun. Lately, si Mariel Rodriguez ba siya? Rodrigo? Padilla na nga pala siya ngayon. Si Mariel, nahuli daw siyang, nag-post siya sa IG that everyone thought na nag-gluta drip siya sa office ng kanyang asawang senador. So, and then nag-react lang si Nancy Binay, which is kind of funny. Na yun yung kala nga nung lahat gluta drip yun. Vitamin C daw yun. Vitamin C nga daw yun. Na drip everywhere, and then may professional nurse naman daw. Pero when the issue surfaced, dinilit niya kasi yung post, so parang guilty rin siya noon. Kung dinilit. Kasi nga naman, hindi nga naman tamang lugar yung inappropriate office. Nga naman. Inappropriate naman yan. Dapat at least nasa clinic man lang ng Senado, or kung home service. Sa actual clinic. Home service. Hindi office. Hindi office service. Kasi public figure kayo eh. Amen. So, parang pinapakita nyo lang sa tao yung privilege na meron kayo. Exactly. Instead of serving them, na parang talagang high and mighty kayo dyan na you can do whatever you want in those offices instead of focusing sa work. Like, kasi para sa akin dito, I see it like this. That might be a work day, February 19. Anong araw ba yun? February 19 yung post, so I would assume February 19 ginawa yun. So that's a Monday. Let's say yung mga senador nag-work din sila like normal people, like 8 to 5, let's say 8 to 5 Monday to Friday. So, nangyari yun, nasa work day, technically. Saan ka naman makakita ng office na andun yung asawa mo nagpapa-vitamin C drip? Saan yun pwede? Di ba? Like, treat it as a job. Kasi nanalo kayo eh. It is. It is a job. It's Robin Padilla's job. So parang saan naman nakita? The country. To serve the people. Diba? Like, anong ginagawa mo doon? Ba't nagpapa-gluta drip or nagpapa-vitamin C drip naman yung asawa mo doon? And then, yun na nga, it started na akala ni Nancy Binay kasi siya yung ethics committee chairperson ata ng Senado. Kala niya gluta drip. Lately pala, unfortunately, merong 38 or 39 years old na babae sa QC na passed away after hours ng gluta drip and stem cell therapy. Kasi nga, so parang nireiterate ng DOH after the issue surfaced na hindi sila approved and walang study na nagpapatunay na yung gluta drip is talagang nakakatulong magpaputi. And kung mapagpaputi man in the long run, it could cause skin cancer. Yun na nga. Side effect lang yung pagpaputi daw eh. So, ayun nga sabi, pati yung FDA, wala pang sinasabi na good to go nga yan siya. Pero marami nang gumagawa, which is, I find it weird. Like, saan naman nakakuha ng mga permit ng mga clinic na to kung hindi pala sila approved? Hindi sila FDA approved. Kaya nga, so, parang, ba't hinahayaan niya sila mag-operate? Ano man, dapat ibawal siya, ganun. I don't know. I don't know how it works. I don't know what's the purpose of it, pero bakit sila nag-ooperate kung bawal pala?
Na para lang kaya ang dating, yung tunog para naghuhugas kamay lang. O basta sinabi namin na hindi yan. Pero pwede nyo pa rin silang gawin. Pero sinabi namin, hindi namin aprobado yan. Like, para mo naman Why sinabi are they allowed to operate? Diba? Kaya nga, para And sila inject nakakapagpasok niyan. things intravenously on people kung hindi pala siya FDA approved. Yun na nga eh. Like, I don't get it. Para mo sinabi na, I don't know, yung bato, drugs din naman yun. Hindi siya FDA approved. Pero na okay lang. Talagang pampastay. Okay lang yun. Oh, okay lang pala yun eh. Pwede naman pala yun eh. Pwede naman pala. Hindi lang siya approved. Ba't inuhuli yun? Ba't pinapatay yung mga addict? Diba? So, I don't get it. I don't know, baka nga sabi ko nga, I don't know, baka may ibang purpose. I could be wrong. Enlighten me, people, kung sino man may mas nakakaalam nito pa kaysa sa aming dalawa dito. Enlighten us and we will definitely read through it. Or if you have link kung send nyo lang sa amin. Talagang babasahin namin to enlighten ourselves. Pero, I don't see it. Bakit ganun ang nangyayari? Na hindi pala approved. Pero ang daming clinic. Kasi isang Google search mo lang. How much is Glutadrip? Daming clinic. Lalabas. Tapos may mga prices sila. May mga iba-ibang pa tawag pa sila sa So, alam mo yun, parang okay. Sa to galing? Bakit siya pwede kung hindi pala siya pwede? At saka, in Mariel's case, regardless if it's gluta or vitamin C, it's not the right place, it's not the right time to do it. Kahit sabi niya nga may professional nurse naman, pero still. Kahit na. Kasi, nag-post siya recently na nag-apologize siya. Kaya niya delete yung post. Nag-apologize siya publicly sa Facebook page niya. Ang sinasabi niya is, it keeps her healthy daw kasi di siya sakitin. Tapos, she never missed, a drip pa, ever. So, dahil nga yung sinuportahan niya doon si Robin doon sa isang bill na pinasa nila that day. Tapos sabi niya, malilate daw siya doon sa appointment niya. So, doon niya daw pinapunta. Ngayon, hindi mo pa pwedeng ipa-reschedule. I mean, hindi mo naman siya may-miss eh. I-delay mo lang siya ng konti. Like, several hours probably. You're not going to miss it entirely na, mo yun. Just don't do it there. Para, mo yun. Yun lang naman yung point naman. Okay, drip anywhere. So, pag may nagdi-drip dun sa food court ng mall, okay lang yun. Hygienic din yun, di ba? Baka sabihin naman ng mga tao, kasi private naman kahit paano yung Office of the Senate. Well, oo, but not really. Kasi maraming tao mga napunta din doon. Government Saka it's a government office. Bakit ka doon gagawa ng ganun? Yan yung isa sa mga moments na di mo na nga dapat ginawa, pinagmamalaki mo pa. Hindi mo na nga dapat ginawa. Mas lalong pinagmamalaki mo pa. Sorry. Na-carried away lang ako. Flip-top ka na naman. Na-carried away lang ako, sorry. Naalala ko lang yung high school days ng flip-top. Glory days ng flip-top. Ayun. So, parang mas lalo tuloy na yung integrity ng Senate. Diba? Ng government. Lalo na... Kaya presidente pa naman yun. Magpe-presidente siya? I don't know. Nakikita ko lang yung mga tao nung last time na bago natanggal yung yung news sa Facebook. Kasi 'di ba bawal na yung news sa Facebook dito sa Canada. Sa Canada. Bago natanggal yun, nakakita ko na ng poll na tinatanong yung mga tao kung sino yung magiging sunod na presidente. Maraming sumasagot ng Robin Padilla. I hope they're just saying that para to make it funny. Alam mo yun, para as a joke. Pero I'm sorry, pero hindi talaga pang presidente. Action star, yun. Galing niya dun. Hindi ko alam kung, well, it happens rin naman sa ibang bansa, pero as you always say, unreal. Unreal. Na yung mga action star, yung mga artista, yan yung ginagawang presidente sa Pilipinas. I mean, really? Really? Magaling silang umacting kasi it's their job.
Yun talaga yun actors and actresses sila. Sila Lito Lapid, mga ganyan. Like, man, come Pero on. they're not, don't Sikat really, kasi I sila don't, Parang, alam mo yung mga that's tao their, kasi, oo. Yan yung ano nila kaya Sorry. nakakuha ng boto. Kasi nga, sikat sila Kilala sila ng mga tao na, ito magaling to na, action star. Baka talagang bugbugin niya yung mga villain sa Senado. Or pag president na siya, yung mga drug lord. Dadalhin niya sa lumang warehouse. Tapos, i-rescue niya tayo dun sa kahirapan. Wow. Wow. Unreal. Unreal. So, isa pa sa mga unreal na issue. Ano ba ngayon? Today is February 25. It's EDSA People Power Revolution. People Power Revolution, yeah. So, 38th year na anniversary ng People Power. And the only year na hindi siya declared as a public holiday, it was snubbed. Bakit kaya? I mean, do we really have to ask? I know. It also fell on a Sunday, but usually, pagka Sunday, di ba, ginagawang Monday or either Friday. Depende kung anong trippings nila. Tsaka regardless, if the holiday falls on a weekend, they still announce it as holiday to. Tong date na to, holiday to. Regardless. Tsaka regardless kung gagawin nilang long weekend or not, it's still announced as holiday. Pero this time, hindi siya dineclare. Bakit kaya? Bakit kaya? Nababat-hurt ang bibi mo. Sorry. Nababat-hurt si BBM. Nasasaktan ang kanyang puso dahil binabasyo ang kanyang papito. So, like the usual naman, lagi pa rin may nag-welga tuwing People Revolution. Tapos meron mga nagbabike-bike, mga ganun, magmamarcha dun sa EDSA. Which is, that's a yearly thing naman. Tapos, nakita ko lang din na peace talks, hindi charter change ang kailangan. Kasi ewan ko, may gusto na naman silang i-revise sa Constitution na naman. So, I don't know kung ano na naman yung gusto nilang i-revise doon. Sino ba presidente? Siyempre, gusto na naman nilang baguhin. Ngayon. At saka, gusto nila mag-martial law ulit. Di ba? Nangyari na yan before. Hindi na ako magtataka. Kaya yun yung gusto nila. Kaya nila tinatanggal at ini-erase yung EDSA, People Power Revolution. Unti-unti. Dahil nga, yun yung nagtanggal sa pwesto sa kaniyang ama. Kanyang daddy. Kanyang daddy issue. Ayun. So, pero alam mo yun, regardless, kasi EDSA People Power Revolution is one of the biggest talaga na revolutionary act na sobrang daming taong umattend. So, talagang siya, globally recognized, talagang exactly. Alam ng buong mundo yung nangyari nung araw na yun. Very peaceful protest. And talagang end of the dictatorship ang ganap. So, hindi na ako magtataka na kung gusto nila ng cha-cha para alam mo na, sila ulit. Sila ulit. Hindi ko alam ko, yun talaga, pero dami nilang gusto eh. Pero lagi ko na naririnig, bata pa lang ako yan, cha-cha na yan. Cha-cha na yan. Yan na talaga yan, charter change. Lagi ko nakikita, bata pa lang ako. Hindi ko pa yung naiintindihan before na lagi may mga karatula, di ba, sa TV. No to cha-cha. Nakikita mo, no to cha-cha, ganun. Cha-cha dabar cards. Connections is crazy. It's crazy. Cha-cha dabar cards. Charap, cha-cha. Ay, nako. So, ayun. Unreal. Unreal.